Hindi maaari. Si Eugene. Pero paano? Pasensya na kayo. Medyo nahuli ako. Pero hindi bale. Nandito na ako ngayon. At marami kayong dapat ipaliwanag sa akin. Bakit nyo naisipang ituloy ang pagkikipaglaban na wala ako? Paano naman ako? Ha? Eugene! Tumigil na ang tibok na puso mo kanina! Paano ka nabuhay muli? Sigurado ka bang tao ka pa rin? Hindi ko pa nga alam yun. Ang totoo, hindi pa tumitibok ang puso ko hanggang ngayon. Bakit nga ba? Oh? Huh? Huwag kang mag-alala. Ang nucleus mo ang tumitibok, hindi ang puso mo. Nucleus? Puso ng masamang spirito. Huh? Ano yun? Anong ibig mo sabihin? Kahit ako ay hindi rin makapaniwala nung una pero si Eugene ay may masamang dugo sa kanyang ugat. Sa madaling salita, ang aking mga ninuno ay mga halimaw at ang dugo ng masamang espiritu ang muling bumuhay sa akin. Hindi ba? Nagbibiro ka ba? Likas na nagising siya sa kanyang kapangyarihan. Tama yon. Kaya nalito ako sa pagsubok kong pag-aralan ng kanyang spiritual na kapangyarihan. Hindi ko naisip na may dugo ka palang halimaw. Hindi nakakapagtakang hindi ka maintindihan. Siguro ay tama ka, Vincent. Pero kung titignan ko sarili ko, wala naman ako pinagbago. Hindi bale, ang mas mahalaga ngayon ay tapusin ang laban na ito. Sensui, tapusin na natin ang labanan. Sandali lang. Huh? Nagbago ng isip ko. Nagpasya ako labanan siya ng isa sa isa. Hindi. Akong lalaban. Ano ba nangyayari sa inyo? Teka nga, ano nangyayari dito habang wala ako? Mukhang nawala ako ng napakatagal na marami akong hindi naiintindihan ngayon. Teka! Ako na ang lalaban! May pakiramdam akong matatalo ko siya ngayon! Huwag ka na mangarap. Lampa. Subukan mong ulitin uli yun. Lampa. Sa dahilang nabuhay muli si Eugene, ang kanilang spiritual na kapangyarihan ay nag-umpisang lumabas ulit. At mas malakas kaysa sa dati. Jericho, magaling ang ginawa mong dalhin silang lahat dito. Hindi ako makapagpasya kung sino sa kanila ang unang mawawala. Naiintindihan ko ng nararamdaman nyo pero kailangan ko siyang harapin. Sige na. Ahabol ako sa kanya mamaya. At sa iyo rin. Sige, gawin mo na. Anong gagawin natin, Kapitan? Muling nabuhay si Eugene at nakatakas siya sa harapan nating lahat. Tayo dapat ang kataas-taasan sandata at depensa ng spiritual na mundo. Buong panahon, naniwala ko na kaya nating sakupin kahit mga Class A na halimaw kung pagsasamahin natin ang ating pwersa. Pero si Eugene ay madaling nakatakas na parang nabasa niya ang mga galaw natin. Anong ibig sabihin nito, Kapitan? Kapitan! Kapitan Otake, Walang dudang kayo ang pinakamagaling na sundalo sa ating mundo. Subalit, laging may mas magaling pa. Pero... Hindi ko pa ito nasasabi sa inyo. Mas makapangyarihan sa mga Class A na mga halimaw ang mga Class S na mga halimaw. Pero, Ang tungkol kay Eugene, siya ba'y isang klases na halimaw? si Eugene at si Sensui? Tao si Sensui. Pero siya ay may lakas ng isang Class S na halimaw. Kapitan, sinasabi mo bang Wala tayong laban sa mga taong yun, pati na rin sa mga halimaw na nasa class S. Totoo ba yun, Kapitan? Kapitan! sabihin mo sa amin, Kapitan? Sabihin! Sinabi niya?
Huminahon kayo! Mali ang tanong nyo. Lalaban tayo para protektahan ang mga inosente. Kaya nga dapat natin itayo ang harang na pipigil sa mga Class S na mga halimaw. Naiintindihan nyo ba? Opo. Kailangan magtrabahong mabuti. Huwag kayong magpapahinga hanggang matapos to. Opo. Oh my God! Mintis! Hindi tumama ang ray gun ko sa kanya. Napakalakas ng tirong yun. Maaring nawala ako kung hindi ko naiwasan yun. Nakapagtataka yata. Akala ko tinamaan na niya ang kalaban. Sinusubukan niya ang kapangyarihan ni Eugene. Hindi pa lubusin na kukontrol ni Eugene ang kanyang kapangyarihan. Pero mabilis na natuto at hindi magtatagal ay makukontrolan niya ito. Eugene! Huwag mo sayangin ang enerhiya mo! Oo, tama. Isang tira na lang ang natitira. Di bale, hintayin natin ang susunod na mangyayari. Ano naman ang binabalak niya ngayon? Tinanggal na niya ang kanyang baluti. Palalakasin pa ba niya lalo ang kanyang spiritual na kapangyarihan? Mag-aanyo pa siya ng pang-opensiba! Mas magugustuhan ko ngayon ito. Well, of all the places. Hey! Jenny! Si Charlene! Alam kong darating kayo dito sa lugar na to. Di bali, Charlene. Si Pooh ay naging isang malaking ibon at lumipad papalis. Anong nangyari kay Eugene? Ano? Nagbago si Pooh? Kung ganon si Eugene ay muling nabuhay. Ha? Anong muling nabuhay? Hindi. Hindi pa ako sigurado kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Wala pa akong naririnig mula sa kanila. Tara, punta natin si Master Jeremiah. Dalhin mo silang lahat sa mas mataas na lugar. Ito ang labanan ng tunay na pagtutuos.
Tapusin sila lahat! Tapusin sila lahat! Tapusin sila! Dadaling ko lahat ng tao sa kanilang libingan! Magiging perpekto ko tulad ng Diyos. Magkakaroon ako ng kapangyarihan na durugin ang lahat ng tao tulad ng langgam. Hindi! Dinadaya mo ang sarili mo. Alam mong mahal mo ang lahi ng mga tao. Tama. Mahal ko ang mundo ng mga tao na wala ang mga tao. Dumating na ang panahon para harapin ang mga taong kanilang napipintong katapusan. Para tapusin ang kanilang kahibangan. Tama na. Nagtagumpay na tayo. Itigil na to. Sinabi mo bang itigil? Pero hindi pa tapos ito! Mas magiging maganda pa ito mula dito! Ipakita natin sa kanila ang takot at kaguluhan. Hindi. Titigil na tayo. Tama na. Ayoko na. Lapit sa'yo! Ano na kaya nangyayari? Tingnan niyo magdudugtong na lagusan! Maraming halimaw ang nahuhulog mula sa butas. Kayo, tumabi kayo sa daan ko! Mga sagabal. Walang sino man ang dapat na humarang sa ating daan. Tapusin na natin ito. Sensui! You're single-minded in your vengeance, Urameshi. I like that about you. Anong nangyari doon sa ibaba? Yun ay sa loob lang ng ilang segundo. At ang bundok na bato ay biglang naglaho. Sensui! Humanap kaya tayo ng mas malawak na paglalabanan. Di ba mas magandang paglaban sa malawak na lugar? Ayos lang sa akin. Nakikita mo ba ang bundok na yon? Alam kong puro bato at buhangin lang doon. Kung magsalita ka ay parang galing ka na doon. Sabihin na natin marahil tama ka. Maaring nanggaling na nga ako doon o aking mga ninuno. Tayo na! Ha? Nasaan naman sila? Doon. Sundan mo sila! Akala ko malaking ibon lang to. Sinasabi mo ba malaking ibon na to ay si Po? Si Pooh ay sumasabay kay Eugene. Nagbago siya dahil si Eugene ay nagbago rin kahit papano. Pero mukhang pareho pa rin naman si Yuji sa akin ah. Hindi sa itsura. Ano na naman ang nangyayari? Ayun, naglalaban ulit sila.
Papalibutan tayo ng buhay na enerhiya. Pareho talaga sila makapangyarihan. Delikado pag lumapit tayo sa kanila. Mawawala tayong lahat kung mabalutan tayo ng pinagsanib nilang kapangyarihan. Ito ay Class S laban sa isa pang Class S. Lumabas ka ngayon. Alam kong nasa likod kita. Baliwala ang magtago sa ilalim ng buhangin kung hindi mo may tatago ang iyong spiritual na kapangyarihan. Talagang magaling ka. Hindi ko pa makontrol ang aking taglay na kapangyarihan. Pero mabilis ako natuto dito. Ayoko talaga pag ganyan ang mukha mo. May tinatago ka ba sa akin na dapat kong malaman? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Wala akong tinatago. May maliit na bagay lang naman. Sabihin mo sa akin. Hindi ko pa masasabi sa'yo. Hindi. Ang totoo, nagkukunwari ka lang. Siguro tama ka. Vincent, ano? Ano bang nakikita mo? Ewan. Si Eugene ay hindi pa rin niya makontrol ang kanyang taglay na kapangyarihan. Pero kahit na, mas malakas pa rin si Sensui. Hindi lang yun. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Sensui ay nagbabago rin. Mukhang nasisiyahan siya sa sarili niya. Sa palagay ko, ang malungkot at mapait na imahe ni Sensui ay wala na. Masaya siyang nakatagpo ng tunay na katapat sa laban. Wala akong maintindihan. Gawin na natin ngayon! Kung handa ka na! Huwag mong hayaang matalo ka ng isang tulad niya. Ha? Ano to? Huwag mong hayaang talunin ka niya. Sasabihin ko sa iyo kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan. Anong nangyari sa kanya? Bakit ganun? Si Eugene naging long hair na! Isang boses ang nagsalita at si Eugene ay nagbago. Maaari kayang ninuno niya o ang dugo ng masamang spirito ang dahilan ng kanyang pagbabago? Ngayon, ang laban nila Eugene at Sensui ay malapit nang dumating sa katapusan. Humanda ka ngayon! As Sensui threatened the lives of Bilang isang masamang bunga na may dugo ng masamang spirito mula sa kanyang mga ninuno. Pumunta siya sa mundo ng masasamang spirito para tapusin ang laban nila ni Sensui. Naging tapatan ang kapangyarihan sa pagitan ni Eugene at ni Sensui na ang bawat isa ay nagpapakita ng bilis, lakas na spiritual na kapangyarihan at determinasyon na manalo. Sa kainitan ng labanan, ang katawan ni Eugene ay nagumpisang magbago, ngayon bilang isang malupit at tunay na makapangyarihan. Ang katapusan, isang desperadong laban sa mundo ng masasamang spirito. Eugene! Ha? Ha?
nangyari kay Eugene? Siya ba talaga yan? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ko alam kung ano nagdulot ng pagbabago pero mukhang siya ay tuluyan ang nagbago bilang isang masamang bunga. Magaling. Tingnan nyo. Parang hindi apektado si Sensui sa pagbabago ni Eugene. Mukhang may tiwala pa rin siya sa lakas niya. Hindi yun ang nakikita ko. Hindi lang si Eugene ang nagbago. Sa nakikita ko kay Sensui ngayon, nararamdaman kong siya ay mas malakas pa rin. Sa lahat ng aspeto. Mas malakas pa? Nung lumalaban siya sa kuweba, iba't ibang emosyon ang kanyang naramdaman. Pero ngayon wala nang bakas ng mga ito. Desidido na siyang manalo. Sang-ayon ako dahil si Sensui ay wala ng bakas ng awa o emosyon sa kanya ngayon. Ano yun? Talaga? Ha, hindi ko alam na may masamang dugo ka pala. Anong tinatawanan mo? Wala. Pakiramdam ko lang talaga ay napakaswerte kong tao. At bakit? Ang pagkakataon na labanan ng isang halimaw na tulad mo ay isang panaginip na nagkatotoo. Ha! Gagawin ko ang panaginip na yon na parang bangungot para sa'yo! Dapat mong matutunan! Ang galing! Ibang-iba na siya ngayon! Hindi ko naisip na meron siyang tinatagong lakas. Mukhang ang mga ninuno niya ay mga Diyos ng digmaan. Sigurado walang pag-asa ang isang tulad ni Sensui na talunin siya. Sigurado yun. Oras na para tapusin ang laban na ito, Sensui. Manda ka! Tapos ka na. Ano ito? Anong ginagawa ko? Teka! Anong nangyayari? Tumahimik ka at panoorin na lang ako. Huwag! Tapos ka na! Ha! Sensui! Humilag ka! Ah! 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 Hindi ito maaari! Ha! Ha! Teka, anong nangyayari kay Eugene? Anong pinagsisisihan niya? Ibinigay lang niya ang dapat, hindi ba? Oh,
Pumunta tayo doon! Napakalakas sa kapangyarihan. Ang layo ng inabot na marka ng pagsabog. Kahit si Sensui ay hindi makakaligtas sa tira na tulad nun. Ayun doon! Sensui! Gumising ka! Buksan mo ang mga mata mo! Bakit mo hindi iniwasan ang tirang yon? Sensui! Gumising ka! Sensui, gumising ka! Ito ay isang magaling na tagumpay para sa'yo. Ano ba sinasabi mo, Eugene? Hindi ako tumira! Hindi ako! Anong sabi mo? Galing nga sa akin yon, pero hindi ako yon! Nang malaman ko ang nangyayari, huli na ang lahat! Huli na! Teka, anong ibig sabihin nun? Sensui! Dennis, meron ka bang panlunas ng gamot dito? Gamot para ibalik ang dating lakas sa katawan niya! Wala na akong kapangyarihan para pagalingin siya ngayon, Eugene. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ang tanggalin ang sakit ng pansamantala. Tanggalin ang lakas ng sakit ng kaunti. Mabuti na yon. Ibigay mo sa akin ang gamot. Oo. Hindi na kailangan ngayon yan. It's okay. Hayaan na ninyong mawala si Sensui ngayon. Nagbibiro ka ba? Huwag kang makialam dito. Kahit pa sa anong paraan, ang gusto ko ay patas na labanan para sa kanya. Si Sensui ay may 6 na buwan na lang na nalalabi para mabuhay. Ang panloob na sistema ni Sensui ay sira na dahil sa malala ng kaso ng mga tumor. Yun ang nasuri ni Dr. Kamiya. Ang ordinaryong tao ay maaaring mamatay ng mas maaga pa kesa sa kanya. Totoo ba sinasabi mo? Oo. Totoo yun, pero hindi yun ang dahilan ko para matalo. Ibinigay ko ang aking huling kapangyarihan sa laban. Hindi ko kapangyarihan yon, Sensui. Wala akong malay ng mga oras na yon. Wala! Yun ay dahil na master mo ang paggamit ng iyong spiritual na kapangyarihan, di ba? Habang ikaw ay nasa katayuang walang malay. Hindi! Kahit ano pa sabihin mo, Sensui, hindi kita hahayaang mamatay. Naintindihan mo ba ako? Kailangan labanan mo kahit na anong mangyari. Ay, naku, ano ba naman yan? Gusto pa rin niyang labanan yung tao. Master Jericho, wala ka bang magagawang paraan para sa kanya? Kung meron lang akong kaparehong kapangyarihan na tulad ng sa takip ng masasamang spirito, maaari ko siyang pagalingin at ibalik. At isa pa, kailangan ko pa ng ilang oras para manumbalik ang kapangyarihan ko sa aking katawan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ako? Mabuti naman at gising ka na. Anong nangyari sa akin? Iniligtas ka ng espiritual na kapangyarihan ni Jericho. Healing Beam! Ganun ba? Ang laban ay malapit nang dumating sa katapusan. Ano? Ginamit mo pang iba mong kapangyarihan? Oo. Anong nakakatawa? Sabi ko na nga ba, ang iyong spiritual na kapangyarihan na takip ang pinakanatatanging harang. Hindi mo natiis na gamitin ang iba mong spiritual na kapangyarihan na naipon sa takip para iligtas ang isang buhay. Kinakailangan kong gawin ito para buksan ang butas. Sensui, bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat ng paghihirap na ito? Anong napakahalaga dito na kailangan mong puntahan?
Ang mundong ito, ang mundo ng masasamang espiritu ay ang tahanan ng lahat ng mga halimaw na pinatay ko sa aking laban sa dahilan na hindi ko pa rin naiintindihan. Mula nung bata ako, nagtaka na ako kung bakit may mga nilalang na ako lang ang nakakakita. Kung bakit ang mga nilalang na yun ay galit sa akin. Kung bakit gusto nila akong patayin. Naging mahusay ako mandirigma na hindi nalalaman ang mga sagot sa mga tanong na ito. Naniwala ako na ako ang napili na maging sundalo ng hustisya. At ang mga nilalang na yon ay ang mga masasamang elemento na naglalagay ng panganib sa mundo ng mga tao. At ang mga umaasang mga tao ay hindi ko pinagdududahan. Pero mali ang lahat. Ang mga taong pinoprotektahan ko ang siyang pinakamalala na nilalang sa lahat. Pagkatapos ay nag-umpisa na akong tanungin ang aking sarili. Bakit ko pinatay ang lahat ng halimaw na iyon dati? Baliwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Nang sandaling maalaman ko na wala ng oras na natitira pa para sa akin, ang pakiramdam ko ay biglang sumabog palabas. At nakaramdam ako ng malakas na kagustuhan na pupunta sa lugar na ito. Ang talagang layunin ko ay ang mamatay dito sa mundo ng masasamang espiritu. Ang tapusin ako ng isang halimaw at mawala. Oo nga at hindi noon maibabalik ang lahat ng halimaw na tinapos ko pero... Sensui, Eugene, mukhang kontentong-kontento ka at masaya na labanan ako. Pareho rin ang nararamdaman ko sa kauna-unahang pagkakataon. Salamat. Sensui, Lumayo kayo sa kanya. Hindi pa ba sapat yun? Hayaan ninyong manahimik na siya ngayon. Ang hiling ni Sensui ay ang tapusin siya ng isang makapangyarihang halimaw mula sa mundo ng masasamang espiritu. At iyon ay ikaw, Eugene, na muling nabuhay bilang isang masamang bunga. Sa kanya, iyon ay kamatayan na may dignidad. Kinailangan niyang gumawa ng 7 personalidad para tulungan siyang harapin ang iba't ibang sitwasyon ng pakikipaglaban. Pero sa huli, babalik siya sa kanyang puro at inosenteng sarili ulit. At naniniwala akong ligtas na ang kanyang kaluluwa ngayon. Ha? Anong gagawin mo? Ayokong pumunta sa espiritual na mundo kahit ako ay mamatay. Yun ang mga huling salita ni Sensui. Hindi ko kayo papayagang magdesisyon kung anong mabuti para sa kanya. Hindi ko ibibigay sa inyo ang kanyang kaluluwa. Mabuti pa, humanap na lang kayo ng ibang malalabanan hanggat gusto nyo. Tama ng pakikipaglaban nito. Mula dito, payapa naming palilipasin ang panahon. Hindi! Pakiramdam ko nandaya ako para manalo sa laban. Siguro tama ka dahil nakuha niya ang layunin niya sa bandang huli. Teka, sandali lang, Eugene! Ano yun?
Wala ka bang nararamdaman sa iyong katawan? Ha? Wala naman. Pero siguro may problema ako sa likod ko. Ha? Ha? Ah! Ah! Anong nangyari sa buhok ko? Bakit ganito ang itsura ko? Ah! Ibig mo sabihin, hindi mo napansin? Eugene, ang mga ninuno mo ay mga Class S na halimaw. Hindi ko talaga masabi sa'yo dahil may pakiramdam akong nabubuhay pa sila. Yun nga. Marahil siya ang umagaw sa aking kamalayan habang lumalaban ako kanina kay Sensui. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, kanina ay nakarinig ako ng isang mahiwagang boses. Anong boses? Hindi ka dapat matalo ng isang tulad niya. Ano? Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan. At habang nakikipag-usap ako sa boses na mahiwagang yun, nawalan ako ng malay, Alfred. Pagkatapos... Aray ko! Hindi mo dapat ginawa yun! Nang bumalik ako, naitira ko ng aking ray gun. Pero isang napakalakas na tira yon. Isang napakalakas na nilalang ang nabubuhay dito sa mundo ng masasamang espiritu. Alam ko na! Ha? Ano yun? Hahanapin ko siya! Hahanapin ko ang nilalang na yun na gumamit sa akin! Ano bang sinasabi mo, Eugene? Bakit hindi pa natin itigil ang labanan dito? Dadalawin ako ng mga alaala ni Sensui. Di ko siya mapapatawad sa pag-agaw niya sa aking kamalayan at sa pagsubok niyang patakboy ng utak ko! Eugene, mag-isip kang mabuti bago magpasya. Sigurado ako ang kakaibang hukbo ngayon ay nahihirapan at takpan ng butas para protektahan ang mundo ng mga tao. Hindi nila magagawa yan ng sila lang. Kaya maaaring abutin sila ng 2 araw pa. Sandali lang. Pag natakpan ng butas, ibig sabihin... Hindi na tayo makakabalik sa mundo ng mga tao. Hindi pa pwede yun! Makukulong tayo dito! Kailangang mamili ka. Ang manatili dito o ang bumalik doon. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Hindi ko na kailangan ng oras na yun, Master Jericho. Ano? Nakapagpasya na ako. Uuwi na tayo. Ha? Ang laban kay Sensui ay tapos na bagamat hindi ito ayon sa kagustuhan ni Eugene. At ngayon ang mga taong konektado kay Sensui ay nahaharap sa isang paglalarawan matapos ang lahat ng ito. Previously on Yu Yu Hakusho. You are the one. Are you? At last. You don't know how to use your power. Let me show you. Who's doing this? Shut up. This doesn't concern you. Out of the way, dumbass! Napakalakas na tira na yon. Isang makapangyarihang nilalang ang nabubuhay sa mundo ng masasamang espiritu. Humanda siya! Hahanapin ko ang nilalang na yon na gumamit sa akin. Ano ba't sinasabi mo, Eugene? Bakit hindi pa natin itigil ang labanan dito? Ang mga alaala ni Sensui ay dadalawin ako. Hindi ko siya mapapatawad sa pag-agaw niya sa aking kamalayan at sa pagsubok niyang patakbuhin ang utak ko. Eugene! Pag-isipan mo itong mabuti. Kailangang pumili ka. Ang manatili dito o ang bumalik doon. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Hindi ko na kailangan ng oras na yon. Ano? Umuwi na tayo sa mundo ng mga tao. Isang pagsasalaysay para sa bukas.
Ha? Sino isang yan? Ewan. Eugene! Ha? Si Eugene. Si Eugene nga. Eugene! Ligtas ka? Oo, eto na ako. Ito nga! Si Eugene nga! Teka, iba-iba ang tsura mo. Mukhang galing ka sa rock concert ah. Oo nga. Ano ang nangyari sa book mo? Ano tawag dyan? Masamang salamang ka? Kasi maraming bagay ang nangyari. Isang napakahabang kwento. Mukhang wala na talaga akong oras para sabihin sa inyo. Ang lupon ng kakaibang hukbo. Master Jericho, humihingi ng paliwanag ang spiritual na mundo. Ano? Ang utos ni Enma ay ang tapusin si Eugene bago siya tuluyang magbago. Sinuway mo ang utos na yon at tinulungan siyang buhayin muli ang kanyang spirito. Oo, alam ko. Tatanggapin ko ang kaparusahan. Hoy, ikaw! Ano yun? Hindi ako mahamon ng kalaban na alam kong walang pag-asang manalo. Ano? Subalit kung pipilitin mo siyang sisihin, siguro nga'y kailangan ko kayong tapusing lahat, ha? Walang sino man sa inyo ang may karapatan na akusahan si Jericho ng anumang krimen. Subukan nyo lang na gumawa ng isang maling kilos at tatapusin ko kayong lahat! Subukan nyo! Ang aming layunin ay pigilin ang pagpapalawak ng butas. Bukod doon ay wala na kaming iba pang pakay. Tayo na! Opo! Master Jericho, pasensya na kayo. Ano bang sinasabi mo? Ako dapat nagsasabi niyan. Tapos na talaga. Oo. Kung ganon, pwede na tayo umuwi ngayon. Pakiramdam ko, nakipaglaban ako ng 1 taon. Narinig ko na yun sa'yo dati, Alfred. Salamat. Ang lahat ay ligtas at buhay. Oh, Jenny! Ano pang hinihintay mo? Tayo na! Bilisan mo! Ah! Sandali lang! Camilla, hindi ba dapat nasa kulungan tayo ngayon? Mabuti na lang at nakarating ka dito na ligtas. Mabuti na lang. Desperado na akong talaga. Tumakas ka sa kulungan? Masyadong tahimik. Oo. Ang lahat ay bigla na lang naging tahimik at payapa. Natalo si Sensui sa laban. Ganun na nga. Hagiri. Ah? Ang sugat sa dibdib mo. Yan ay masamang sugat. Nakahiwa at nakapagpagaling na ako ng maraming tao. Pero dyan mo ako pinahangan talaga. E akalain mo ba namang dumaan ang espada sa espasyo sa pagitan ng mga laman loob at mga muscles? Sensui. Sa sandaling nakita ko yan nakumpirma ko na. Si Sensui ang pinakamalakas sa lahat. Pero nakaramdam ako na hindi tayo mananalo laban sa koponan na yun. Ayos lang yun. Nasihan naman tayo sa laban, di ba? Hagiri, ang panaginip ay matatapos na sa sandaling magising tayo. Sige. Tingin ko babaguhin ko na ang itsura ko. Hagiri, ikaw, paano ka na ngayon? Tulad ng dati, kakain at papasok sa eskwela. Eskwelahan. Camilla, ikaw? Hindi ko alam. Para akong lumalakad na may usok sa harapan nito.
ginupit na ni Dennis ang buhok ko. At ang kakaibang itsurang yon ay unti-unting nawala sa paggising ko. Pero ngayon na bumalik na ako sa dati kong buhay. Huwag mo sabing hindi ka na naman papasok. Baliwala ka kung patuloy mong gagawin yan. Bumangon ka! Kung may sasabihan ka, sabihin mo na! Suko na ako sa'yo. Bakit? Hindi ka ba magiging masaya sa ganitong tahimik at payapa na buhay? Hindi ka ba nakukontento? Ay, nagkaroon din ako ng tahimik na linggo. Siya nga pala, nakatanggap ako ng sulat mula kay Mitara. Huh? Sina Mitara at Amanoma ay parehong bumalik na sa eskwela ngayon. Pero alam mo ba, hindi nila nagustuhan ng normal na buhay kaya sila sumali sa kupunan ni Sensui. Nag-aalala na sila na baka lumapit uli sa kanilang gulo. Yun din ang inaalala ko eh. Hindi! Hindi ko siya matatalo! Amanoma! Talagang magaling ka rito! Akala ko magaling ka lang sa eskwela! Pero bakit naglalaro ka dito na napakalayo sa inyo? Pauwi na kasi kami galing sa practice game ng soccer club. Gusto ko lang maglaro dito! Dahil ayaw kong makita ang mga taong yon. Pwede ba akong pumasyal sa bahay nyo? Ayos lang sa akin yun! Di naman umuwi mga magulang ko kaagad eh! Sige, konserbatibo pamilya ko eh. Pag ginagabi ka, sigurado lagot ka! Nagbibiro siya, di ba? Hindi ba? Minsan, seryoso siya. Anong minsan lang? Tanong ako araw-araw. Sermon gabi-gabi. Hindi rin naman sila perpekto. Sinasabi nila na dapat tayong mag-aral. Pag tumaas ang grado mo, sabihin nila mag-aral ka pa. Hindi naman sila nagtatrabaho mabuti. Ayoko talagang pagtrato nila sa akin. Sila rin, katulad ko rin sila. Healing Beam! Ang sarap ng pakiramdam pag buhay ka! May sinabi ka ba? Wala! May naisip ako! Gusto niyo ba pupunta sa bahay ko? Ibig mo sabihin ngayon ha? Maglaro tayo! Ayos lang ba? Meron ka bang Street Fighter? Magaling ako dun eh! Siyempre! Lahat ng game meron ako! Amanoma Tsukihito, 11 taong gulang. Ipinanganak noong 7 ng Nobyembre. Nakatira kasama ang mga magulang, nag-aaral sa isang pribadong paaralan. Nabubuhay ng normal at ginagamit ang laro para magkaroon ng mga kaibigan. Bilisan natin para makarami tayo! Bakit? Alam mo ba kung saan matatagpuan ng taong yan? Hindi. Parang nakilala ko na siya, pero sa malapitan, talagang hindi ko pala kilala. Kamiya Minoru, 29 na taong gulang. Ipinanganak noong 20 ng Agosto. Sa kanyang binagong itsura at pagkatao, ginagamit niya ang kanyang spiritual na kapangyarihan para makagawa ng kabutihan sa maraming tao na nangangailangan ng atensyong medikal. Masama ang gawain ito. Pero kahit papano ay naiintindihan ko. Kung mayroon akong malakas sa sandata, sigurado akong susubukan ko ang kakayahan nito. Kapag ikaw ay nagkagalit, hindi mo matitiis na pumili ng isang mas mahina sa sarili mo. Pero, susubukan kong pigilan ang sarili ko. Kawawa naman siya, tsaka nasasaktan lang ang tulad niya. Kaya nga,
Ang mga taong hindi makontrol ang kanilang nararamdaman na makagawa ng ganito ay hindi ko kinaiingitan. Tsaka, ayoko ng mga taong iniisip na ang katawan nila ay hindi tinatabla ng mga sandatang tulad nito. Nag-iisip muna sana sila bago nila gawin ito. Mayroon pa rin takot na nakatago sa pusang ito. Isang matinding takot. Nakita niyang mabuti ang mga salarin. 3 lalaking may kabataan. Mukhang maaamo sila sa labas. Pero marahas sa loob. Eto, ganito ang itsura nila. Dahil sila ay may malulupit na pagmumuka. Ang mga tuwag na tao ay nagiging malupit kapag lalo silang tumatalino. Hahanapin ko ang mga taong yun at pagbabayarin ko sila. Ano? Kaklase ko sila. At isa pa, ayoko talaga ang ugali nila. Hagiri Kaname, 17 taong gulang, ipinanganak noong 3 ng Pebrero. Nakatira kasama ang kanyang ina at 2 kapatid. Biglang mawawala bago magtapos mula sa mataas na paaralan. Nakatapos ka pala ng eksperimento sa Marine School. Opo. Alam mo, sa totoo lang, ang tingin ko mahihirapan ka sa mataas na antas ng aming eskwelahan. Pagbubutihin ko po, sir. Bueno, kung pagbubutihin mo, wala akong makikita mali para tanggapin ka. Mitara, may problema ka ba? Ha? Alam kong parang magulo pero nakapagtataka ka. Marami lang po akong pinagdaanan at ngayon ay tapos na po yun. Mitara Kyoshi, 14 na taong gulang, ipinanganak noong 10 ng Pebrero. Nakatira kasama ang mga magulang at kapatid. Katatanggap pa lang niya dito sa bagong eskwelahan. Master Jeremiah, pagpapaalam na ba ito? Pasensya na kayo at hindi ako naging malaking tulong sa inyo. Patawarin niyo po ako, Master Jeremiah. Kayong tatlo ay malaki ang naitulong sa amin. Ha? Dahil sa inyo, ang grupo ni Eugene ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya. Paano nyo nasabi yun? Lagi ko namang ginagawa ang aking makakaya. Ano? Ibig sabihin mo na ang iyong makakaya? Meron ka bang hindi na muntik na ako mamatay doon, ha? Hindi ako makaya! Ano ka ba? Eto siya! Aray! Aray! Yanagi, Kaito, Kido. Opo. Pilitin niyong huwag gamitin ang inyong espesyal na kapangyarihan. Kapag mas madalas niyo itong gagamitin, mas malaki ang tsansang maging ibang tao kayo. Naintindihan niyo? Sige, mag-iingat kayo. Opo. Maraming salamat. Kido Asato, sa pagtapak sa anino ng kalaban, nagagawa niyang masupil ito. Yanagi Mizunagu, ang kanyang espesyal na kapangyarihan ay ang gayahin ng pagkatao ng kalaban, kasama doon ang boses, memorya at kapangyarihan. Kai Toryu, sa kanyang teritoryo, ang sino mang gumamit ng bawal na salita ay hindi makakatakas nang hindi nakukuha ang kanyang spirito. Bumalik ulit kayo at dalawin kami. Paalam sa inyo! Silang tatlo ay babalik sa eskwelahan at susundin ang payo ni Jeremiah nang huwag nang gamitin ang kanilang espesyal na kapangyarihang muli. Later, they graduate school and lead normal lives. But that's not all of their story. I was wondering if you'd just dump me here. Koenma felt that we should lay low in light of his troubles. So, you have the infamous Chapter Black. I can only imagine what you could do with that. Demons would pay a high price. Humanity's worst crimes, including what they've done to demons, could spark a new or stronger rebellion. Just think. Or perhaps you would just want to keep it for yourself and watch it weekly. After all, it's what you've been searching for, isn't it? A concrete reason to hate all humans and justify anything you do. Baliwalang bagay ito.
Napakatahimik. Sobrang katahimikan. Hindi ba, Sensui? Sa tuwing ikaw ay nagiging si Sensui, nararamdaman ko ang sakit na tinatago mo sa iyong katawan. Sa kabila nito, hindi ka nagpakita ng anumang kahinaan. Nakakaramdam ako ng awa sa iyo. Magpahinga ka na lang dito. Sa aking mga kamay at katawan, wala nang darating. Para gambalain pa tayong muli. Sensui Shinobu, dating detective ng spiritual na mundo, 26 na taong gulang, ipinanganak noong ika-6 ng Hunyo. Itsuki, edad, kapanganakan at iba pang mahalagang impormasyon ay hindi pa alam hanggang ngayon. Walang may alam kung ano nangyari sa kanilang dalawa pagkatapos ng laban. Patawarin niyo po si Master Jericho. Mukhang wala siyang intensyon na bumalik pa dito. Totoo pong linabag niya ang batas ng espiritual na mundo. Subalit, totoo rin na ang aming misyon na pigilan ang paglawak ng butas ay naging matagumpay dahil sa kanyang tulong. Patawarin niyo po siya. Paano niyang nasaway ang aking kautusan? Hindi ko lubos maisip na siya ay mabilis na lumaki. Sundan mo siya para sabihin ang aking mensahe. Opo. Hindi. Oh, Jenny! Nandiyan ka pala! Nakita mo ba si Eugene? Hindi ko pa siya nakikita. Bakit ba? Kasi nakalimutan ko ibalik ang libro niya sa math na kailangan niyang kahapon. Ganun na nga. Ah, ganun ba? Naghanap ka na ba sa bubong? Madalas siya pumunta doon para matulog tuwing hindi siya papasok. Ah, oo nga. Hindi pa ako naghahanap doon eh. Oh, sige. Aalis na ako ah. Eugene! Eugene! Wala rin siya dito. Teka, sana naman kaya siya nagpunta? Wala pa naman akong lakas ng loob para manghiram kay Jenny. Ang simpleng buhay ay nakakainip. Nabuhay ako sa masayang buhay. Pero, nagdadalawang isip ako. Sensui! Umilag ka! Yun ay dahil ginamit ako ng nilalang na yun. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na ako na lumalaban. Hindi ko magagawa. Hindi kayo magagawa. Sarili ko lang. Puro kayo may hina! Hindi ko man lamang inangat ang daliri ko! Ang hihina ninyo! Hindi. Yun na namang masamang panaginip na yun. Naiintindihan ko na kung bakit paulit-ulit ang panaginip ko gabi-gabi. Ang tadhana ni Eugene, tunog na mapanganib na yapak. Dino? Present. Carmina? Nandito, sir! Bettina? Present! Eugene?
Ano ba nangyayari sa kanya? Absent na naman? Jenny, ano ba nangyayari kay Eugene? Sir, hindi ko po alam. Hindi naman po akong bantay niya eh. Ah, ganun ba? Nicolo? Present? Danilo? Present? Saan naman kaya nagpunta ang taong yun? Nasaan kaya siya? Alfred? Nandito ba si Alfred? Opo, 100 taon na ako nandito ngayon. Eugene. Bakit? Wala. Siya nga pala. Naayos mo na ba ang kaso mo sa iyong ama sa espiritual na mundo? Hindi pa. Ipinahiya ko ang aking ama. Hindi muna ako makakabalik sa spiritual na mundo. Samantala, mananatili ako dito sa mundong ito. Narinig ko kay Shirley na ang aking ama ay inilipat ang aking mga dating tauhan sa spiritual na mundo at ikinalat sila kung saan-saan. Talaga? Ganun talaga ang aking ama. Alam kong may binabalak siya. Maging alerto ka, Eugene. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, hindi pa itinigil ng aking ama ang kanyang utos na tapusin ka. Hindi madali para sa aking ama na bawiin ang utos na ibinigay niya lalo na sa katayuan niya. Alam kong alam mo na ang ibig kong sabihin. Mga napag-utusan sa spiritual na mundo. Maganda yun. Medyo naiinip na nga ako eh. Ano? Hindi pa ba sapat sa'yo na muntik ka nang mamatay sa kamay ni Sensui? Hindi. Hindi ko laban yon. Sa nila lang na gumamit sa akin yon. Hindi ako kundi ang nilalang na yun ang tumapos sa aming magkikipaglaban. Nagsisisi ka ba? Saan? Sa desisyon mo na bumalik dito. Pakiramdam ko lang na may kulang. Sa madaling salita, gustong magkaroon ng bagay na wala ka. Gustuhin ng wala? Sa mundong ito, wala akong makakaharap na seryoso at katapat na kalaban. Pero kung nagpasya akong manatili sa mundo ng masasamang spirito, walang duda nga hanapin ko ang kapayapaan at katahimikan sa mundong ito, pati ng pangit na mukha ni Alfred. Kaya mo gustong makuha ang wala ka? Ganun na nga yun, Jericho. Saan man lugar ako manatili, ang paggusto ko sa isang bagay, na wala doon, ay pareho pa rin naman ha. Nang nadaya ako ng nilalang na yun sa laban kay Sensui, kahit anong gawin ko, hindi ako makontento. Anong gagawin ko? Eugene, bakit hindi mo konsultahin si Jeremiah? Sigurado akong mabibigyan kanya ng ilang sagot sa problema mo. Si Master Jeremiah? Oo. Sa palagay ko, hindi siya makakatulong. Huwag kang kumilos na parang bata. Dapat lang kaya mong linisin ang iyong kalat. Sabi ko na nga, be. Hindi! Kita? Kahit anong pagpasyan mong gawin, yan ay sa sarili mo. Kahit na magalit ka pa sa mundong ito at sa lahat ng nandito at magpasya kang sirain ito, wala na akong kakayahan para pigilan ka pa. Ano bang sinasabi mo sa akin? Ha? Talo na naman ako! Ang mga tao ay may kakayahang sirain ang anumang bagay na gusto nilang sirain. Kahit pa ito laruan, mga alaga, ang pamilya nila at kahit bansa nila, nasa kanila yon. At sa kaso mo nagkataon na may kakayahan ka, na gawin ang lahat ng ito. Kapag nagpasya kang gawin yon, bumalik ka dito bago mo gawin yon. Dahil gusto kong ialay ang buhay ko sa iyo bago ang lahat. Walang katuturan! Yun ang inaasahan ko. Kunin mo ito. Huh? Kaninong lugar ito? Diyan nakatira si Mariko Sato. Mariko Sato? Sino naman siya, Master Jeremiah? Siya ay dating si Mariko Sanada. Siya ay dating detective ng spiritual na mundo. Dati siyang detective ng spiritual na mundo?
Tignan ko kung mas makakatulong siya sa'yo. Nagiging mahusay siyang pagtanungan ng mga pinoproblema mo, Eugene. You're a Meshi? You're a Meshi? Honestly, why do I even bother? Can any of you children tell me what happens when you take one rotten apple and put it into a bowl full of good ones? They all go bad real quick. And class, your Meshi is definitely a rotten apple. Keep your distance, or else you'll be contaminated by his rot. Bad apple. He'd sing a different song if he knew how many times Urameshi saved his rotten hide. Wish he'd get over himself and come to class, though. At least then we can make fun of this jerk together. But enough ranting. Everyone turn your textbooks to page 65. We're gonna learn about the plague. Pakiramdam ko, para lang ako umiikot sa lugar na ito, ha. Bawal pumasok dito. Ano to? Sino mag-aabala na pumunta sa lugar na ito? Ay, nako. Ano mga ito? Mga buto? May nararamdaman akong panganib. Ha? Mga bata? Ayaw niyo talagang tumigil sa pagsunod sa nanay ko, ano? Halimaw ka! Hindi niyo kayang tapatan ng nanay ko! Hindi maaari! Ay, teka, sandali lang! Mga bata, sa iba nyo na lang subukan ang mga bagay na yan. Dito ang katapusan mo! Habulin niyo ako! Kasi, matiis siya! Kung ganon, lumaban tayo ng seryoso! Spirit Ball Circle! Kaise, Fubuki, tumigil na kayo. Nanay! Opo! Nandiyan na po kami! Ikaw si Yuji, kung hindi ako nagkakamali. At ikaw naman siguro ang dating detective na si Mariko Tsunada. Narinig ko ang tungkol sa'yo kay Master Jeremiah. Sinabi niya sa akin na may masigasig na binatang darating. Pensya ka na. Inutos ko sa kanilang sugurin ang sino mang inaakala nilang mapanganib. Pero huwag ka mag-alala, ngayon nakilala ka nila, hindi ka na nila susugurin. Nagulat talaga ako sa mga batang yan. Tama, mga bandal ko sila. Mas mainitin pa sila kasi sa mga aso. Ang ibig mong sabihin, ang mga butong nakita ko ay
Yan ay sa mga halimaw na nangahas na pumasok dito. Huh? Ah. Maligayang pagdating. Ako si Luis, ang asawa ni Mariko. Siya ay isang nobelista. Kumusta po kayo? Ako naman po si Eugene. Alam mo, kakaiba ang tunog ng pangalan mo. Ang pangit naman ng pangalan mo. Ganun ba? Ano naman maganda sa pangalan ninyo? Natatangi ang pangalan namin. Tama! Mga anak, magpakilala kayo ng maayos sa kanya. Opo! Ako si Casey Sanada. 9 taong gulang. Mahilig akong manood ng TV. Tubuki Sanada. 8 taong gulang. Mahilig akong magbasa ng maraming libro. Sanada? Di ba kapilidin nyo ay Sato? Pero mas maganda at kakaiba ang tunog ng Sanada. Ang Sato ay masyado ng marami, tama? At saka parang tunog mabaho. Huwag niyo sabihin niyo mga anak nakakahiya. Darling, huwag kang mag-alala. Mga kwentong bata lamang yan. Ganun ba? Sinabi mo sa kanya makipagkita kay Mariko? Oo. May mali ba doon? Wala. Kung si Mariko, wala sigurong problema. Pero sa iyong tono ay parang may problema. Ang utos ng aking ama na tapusin si Eugene ay ikinakalat sa maraming lugar. Ano? Kung gusto nilang tapusin si Eugene, kailangan nilang pagsamahin ang puwersa ng mundo ng mga tao at ng spiritual na mundo. Kasama ang mga dating detective ng spiritual na mundo. Tama. Minsan ang mga kilos ng iyong ama ay masyadong marahas. Ikaw ba to? Nasa gitna? 14 na taon lamang ako noon na maging detective ng spiritual na mundo. At sa loob ng 3 taon, lumaki ako ng 14 na pulgada. Pero ang timbang ko'y hindi nagbago. Ako magiging detective ng spiritual na mundo 3 taon mula ngayon! Imposible yan! Mahina ka sa mga bakla! Kung ganon, uminom muna tayo. Gusto mo bang uminom? Kung ayos lang uminom habang nag-uusap. Inom din kami! Sige na! Sige. Teka, hindi ba makakasama sa mga bata pag pinainom mo sila ng ganyan? Siyempre, ayos lang. Ito lang naman eh. Hindi lang pala. Kala ko naman kung ano. Tama. At isang maliit na patak lamang sa iyong tasa. Sabi ko na nga ba? A-N-X-I-E-T-Y. Paano na nga ba bigkasin ito? Anxiety. Mag-alala. H-E-S-I-T-A-T. Hesitation. Mag-alangan. P-A-T-I. Patience. Maghintay. Ano ba kayo? Ang gugulo ninyo ah. Ano bang makain ninyo? Para kayo mga kiki-kiki ah. Pero nanay, nagsasiya lang naman talaga kami! Hindi ho sila masyadong makulit, ano? Ganoon ba talaga? Teka, Eugene! Ipakita mo sa akin ang iyong paraan! Sigurado kaya ko yun! Bata ka pa! Tatay, gusto ko nang matulog! Sige na, patulogin mo na ako! Huwag niyong sabihing bahagi rin ito ng pagsasanay. Halata ba? Pwede ba kitang tanungin? Anong dahilan ba't ka tumigil sa pagiging detective? Pagre-retiro sa kasal. Nagpa siya kung mabuhay na umiibig kasi sa mundo ng galit at puot. Pero ang mga halimaw na yon ay patuloy na dumarating para sugurin ako kahit dito. Marahil para sa iyo ay simple at nakakainip na buhay ang pinili ko, pero ito ang nagpapasaya sa akin. Ganun ba? Bago ako nagpakasal, nakilala ko na rin si Sensui.
Isang tingin lang sa kanya at alam kong may malakas na spiritual na kapangyarihan siya. Pero mukha siyang hindi kontento sa loob. Ano yun? Ha? At ang mga bagay na yon ay hindi ko nakikita sa iyo. Patuloy kang magiging isang detective ng spiritual na mundo ng mga 10 taon o higit pa. Pero alam mo, pagod na ako. Darling, tingnan mo ang kapalaran niya. Nanguhula siya. Kahit isang profesional ay hindi siya matatalo sa larangang ito. Kung ganoon, Eugene, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong kamay? Ngayon, humarap ka sa akin ng diretso lang. Sige na. Sa ngayon, wala namang bagay na gumugulo sa iyo pero sa loob mo, pakiramdam mo, mas gusto mo kapag may nagbabantang panganib sa iyong paligid. Di ba tama ako? Tama po. Ganun nga po ako. Kung magdedesisyon ka para sa sarili mo, dapat alam mo kung magbibigay yon ng panganib sa ibang tao. Pag-isipan mo. Ano pang ibig mong sabihin? Ibig sabihin kahit hilingin mo pa ito o hindi, ang panganib ay kusang lalapit sa iyo, Eugene. Nakakaramdam ako ng isang spiritual na kapangyarihan. Pero, ang dapat na pakikipagkita mo sa kanila ay bukas pa. Ha? Ha? Ah! Sino yan? Sinong kailangan nyo? Sino kayo? Hindi ikaw ang kailangan namin. Kailangan namin makipag-usap sa taong yan. Tama. Pasensya na kayong lahat. Pero ang misyon namin ay kailangan matupad sa nakatakdang oras. Kaya tutuloy na kami sa aming layunin. May kailangan ba kayo kay Eugene? Ang galing naman niya at nahanap niyo siya. Dahil sa aming spiritual na kapangyarihan. Sige, anong kailangan niyo sa akin? Galing kami sa mundo ng masasamang spirito. Ano? Alam mo, Eugene, kailangan natin pag-usapan ang iyong tadhana. Ang aking tadhana? Oo, bagay na hindi mo matatakasan. Tatlong mensahero mula sa mundo ng masasamang spirito ang nagpakita kay Eugene. Ano ang ibig sabihin ng tatlo nang sinabi nilang pag-uusapan nila ang tadhana ni Eugene? Sa mundo ng mga tao kasama ang kanyang grupo at sinubukang mabuhay ng normal tulad ng dati. Pero kahit papaano, nagumpisa siyang makaramdam ng pagkainip at hindi pagkakontento. Sa rekomendasyon ni Jeremiah, hinanap niya ang dating detective ng spiritual na mundo na si Mariko Sanada para konsultahin tungkol sa kanyang problema. Hanggang sa dumating ang mga hindi inaasahang bisita. Mula kami sa mundo ng masasamang spirito. Eugene, pag-usapan natin ang iyong tadhana. Ang aking tadhana? Mga bisita mula sa mundo ng masasamang spirito, isang palaisipan.